rockin' with it. Hi everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ayon, sa awa ng Diyos nakapagsimba naman kami nino ng bonggang-bongga, pagkatapos nakapamasyal kami ng bonggang-bongga. So yun, so natutuwa naman ako kasi banding together talaga kami. So yun naman ang tinatry ko talaga yung best ko na pag araw ng linggo or Sabado gusto ko lalabas kami ni Nu, kakain kami sa labas. Alam mo yun, yung parang date talaga. Kasi syempre, buong linggo, Monday to Friday, busy ako. Tapos nagbablog pa ako. Wala talaga akong time. Pero kagabi, ang ganda ng moment namin kasi nagbabasa ako ng libro. Tapos siya, nagbabasa din siya ng libro. Tapos magkatabi kami. Tapos alam mo yun, yung kukwentuhan. Tapos bigla niya akong niyakap. Ako naman parang, niyakap ko din naman siya. So, yun lang. Ang sweet lang ng moment. Tapos, ang ganda din. Nakatulog ako ng 8 hours. Finally. O, diba? Kaya nga mukhang fresh ang lola mo. So, yun. Kaya lang, syempre, hindi naman perfect ang araw. Kanina, Diyos ko, habang nagsisimba ako, nakita ko yung ex ko. Doon pa lang sa may, BTS. Ayun, siya. Yung parang, binati niya pa ako. So, ako naman, bumati naman ako. Yung pagdating naman niya, parang sabi ko, sige na nga. Tapos, ayun, inhale, exhale. Hindi sa bitter ako, ha? Ewan ko ba, hindi ko talaga kaya makipag-usap pa ng matagal or makipagkaibigan or extension as a friend, yung mga ex, alam mo yun. Kasi parang feeling ko, tapos is tapos na. And then, wala akong makita na parang dapat kaming maging magkaibigan. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, hindi ako galit kasi matagal na. At parang feeling ko naman ang better ng buhay ko nung nawala siya. Tapos parang napunta naman ako sa maayos na tao. In fairness naman, mas parang nag-guide ako ng tama. So, wala akong regret na, alam mo yun, yung parang, ay, naku, sana kami pa din. Walang ganun, mga Mars. Ano yun, yung kumbaga parang, hindi talaga, sa lahat naman, kahit yung sa mga ex-ex ko noon, yung sa Pilipinas, pag nakakita ko sila sa bar or somewhere, tapos kakausapin ka, naiirita ako. Parang ano ba? Kausap na kausap sa akin, hindi tayo close. Ganon. Pero kung pagpapatawad, nakapagpatawad naman na ako. Pero parang feeling ko lang, hindi ko lang kaya na bigyan sila ng chance pa uli makapasok sa buhay ko bilang kaibigan. Yung ganon. Kasi parang ang feeling ko kasi nagawa ko na yung best ko bilang partner. So ngayon, hindi ko nagagawin yung best ko bilang kaibigan. Kung gusto mo ako maging kaibigan, mag-effort ka ng todo-todo. Pero kasi ang problema kasi, minsan yung tao, kilala ko na ng husto. At kilala ko kung pinifake ba ako o pakitang tao yung ginagawa. So, parang better na wag na, di ba? So, yun, nakakaloka, sakit sa ulo. Ewan ko kayo, baka may suggestion kayo or ano. Pero kasi parang feeling ko, wala talagang, walang dahilan para maging magkaibigan or maging happy-happy together. Kasi nga, parang feeling ko, hindi naman tayo maghihiwalay kung hindi mo naman ako nasaktan ng todo-todo. May hugot, di ba? Tapos parang feeling ko, natapos na ako doon sa chapter na yon. So, ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik sa taong ganon. Yung mga ganon. Ewan ko kung ganon kayo ha. Pero guys, sorry. Ako talaga, mabait akong kaibigan. Mabait akong karelasyon. Pero kapag na-disappoint ako talaga, parang, oh my God, mas mabuti pang magalit ako kaysa sa nadi-disappoint ako. Kasi pag nagalit ako, maingay ako, ilalabas ko lang yung galit ko. Pero kapag disappoint ako, yung parang kahit anong isip-ipin ko, pabalit-balit ko pa yan, wala talaga akong mararamdaman. Yung kumbaga parang end na, yung ganon. So, yun, nakakaloka, no? So, ito nga, syempre, pinag-uusapan ngayon kung sino daw ang mas maganda. Yun yung tanong sa akin. Nakakaloka naman yung nagtanong. Sabi niya, tingin ko daw ba si Cyril Payumo or si Atisa Manalo? Alam po, sa totoo lang, parehas sila may beauty. I love Cyril Payumo ha, sa totoo lang. Kasi pag tinignan mo si Cyril Payumo, iba din ang peg ng babae ito. Yung parang nakikita mo sa kanya maala Charlene Gonzalez at saka Susmita Sen ang beauty. Gumaganon, di ba? Kung titingnan mo si Cyril Payumo, talaga
Oh my God, ang Diyosa ng dating. Oo, sa totoo lang ha, si Cyril. Plus matangkad. Ang maganda din kay Cyril ay matangkad, ang haba ng mga bias, talagang potential for the Miss Universe din in the future ha. So, ang kailangan lang gawin siguro kay Cyril, i-develop pa ng more. Yung kumbaga, i-transform talaga siya as a powerful woman. Kasi ang problema kay Cyril, masyado ding pabebe minsan. Yung mga, ano mas, eto kasi yung mga babaeng mababait. Yung sa sobrang bait nila, yung, yung ganon, yung mabilis tumiklop, yung ganon. Ang gusto ko kasi kapag ganyan, lalo na Miss Universe ang lalabanan mo, yung tipong pag dumaan ka, talagang mararamdaman sa iyo yung ano, yung mararamdaman sa iyo yung presensya mo na para wow, napaka-empowered. Plus nandoon yung may bubbly personality, yung ganon. Kasi yung nakita ko si Demi Lee Peter dito, sabi ko sa inyo, hindi naman siya yung parang stricto ha, na parang hindi na ngumingiti yung ganon or naglalakad lang. Pero kasi the way kung paano siya maglakad, ang bilis talaga. Yung tipong parang hindi siya hihinto sa harapan mo para lang batiin ka, yung ganon. Yung parang lahat ng dadaanan niya, kakawayan niya, pero tuloy-tuloy ang lakad niya. At yung lakad niya talaga, alam mo yung catwalk kung catwalk, mararamdaman mo yung tindig, mararamdaman mo yung ano, plus yung ganda ng mukha. Ayun talaga. Ayun talaga yung masasabi mo pag nakita mo si Demi Lee Peter, masasabi mo talaga, wow, Miss Universe. Ganon. So, ayun talaga ang hinahanap sa Miss Universe. Yung meron siyang X factor na pag dumaan siya sa'yo, mapapawaw ka talaga. Kasi napaka-importante nun na may wow factor ang isang kandidata. Si Cyril meron siya kasi beautiful face naman si Cyril. Saka sabi ko nga mahaba yung bias. So yung parang nakikita ko na 2.0 ni Charlene Gonzalez at this moment, 'di ba? Yung parang wow, Diyos ko, pag na-develop to ng bonggang-bongga, na-transform to, ay nako, ang ganda nito. So, yon. Kaya lang kasi si Cyril nga, tulad ng sinabi ko, hindi siya ganun ka-empowered, lalo na pag nagsasalita siya. But sana, ayun talaga yung tutukan ng team niya para mas kumabog pa ng todo-todo. I love Cyril Payumo. Malaki yung potential nito na, alam mo yun, manalo. At sana, ano lang talaga, ihanda lang siya ng todo-todo. Ngayon medyo mahihirapan siya kasi andyan dyan si Atisang Manalo. Doon naman siya nagsasabi sa Atisang Manalo naman, malamya din naman. Aminado naman si Atisang Manalo na she's a sweet face. Pero ang ganda kasi ni Atisang Manalo eh. Ito din yung masasabi mo na pwede din mo talagang ilaban talaga sa Miss Universe eh. Kasi buo ang presensya niya. Saka, alam mo yon, yung mababaw man siya sumagot, pero hindi siya yung parang nanginginig na pag nagsasalita. So, nandoon talaga na tuloy-tuloy at alam mo na nakikinig at alam niya yung sinasabi niya. So, ngayon, masasabi ko, well experienced si ano eh, si Atisa Manalo. At saka yung mukha niya, ang ganda. Gusto ko yung interview niya kay Dayan kasi tinaas yung buhok niya, tapos minake up pa siya ng, alam mo yun, yung pack na pack. Ang bongga, ang beautiful. So, kahapon pinapanood ko siya. Sabi ko, ang ganda ng mukha niya, Atisa Manalo. Hindi mo talaga matatanggi na talagang, ay nako, napaka angelic ng face, di ba? Parang anghel. So, yon. So, ako performance, I think, is enough para kay Atisa na parang wala naman dapat i-ano lang. Kasi parang feeling ko, kung ano yung ginawa niya sa Miss International, titigasan lang yun konti. Yung kumbaga parang gagawin strong. At sinabi naman ni Atisa Manalo sa interview niya, marami silang dinidevelop ngayon sa kanyang laban. Kasi nga, syempre Miss Universe yung lalabanan. So parang na-excite lang ako makita kung ano yung eksenang gagawin niya at kung paano niya ita-transform yung sarili niya. So malakas ang tsansa na ngayong taon na to, si Atisa Manalo talaga ang manalo sa competition kasi meron siyang manalo sa kanyang apelido. Charot. So yan. Pero naniniwala ako na malaking ang laban ni Atisa talaga. Siya talaga yung masasabi mo isa sa mga katatakutan ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Iba kasi yung dating. Parang meron siyang something na kakaiba. Ngayon pa nga lang, grabe na pinag-uusapan na siya sa mga Latin page
talagang pumutok talaga yung balita na Atisa Manalo is officially candidate sa Miss Universe, and then ayun talaga yung pinag-uusapan sa Latin page. So doon pa lang sa pack na yon na nakakuha ka ng simpatsya ng buong mundo, ang bongga mo. So yun yung dating kasi na meron si Atisa Manalo, yung simpatsya nakukuha niya, and then nakukuha niya talaga yung attention ng lahat. So magandang laban to pag inilaban mo sa Miss Universe. So yon. So ngayon, ano ang tsansa ni Atisa? Diyos ko, malaki yung tsansa ni Atisa dito. Parang gusto ko na nga mag Miss Universe bukas para magkaalaman na kung sino talaga yung magiging Miss Universe Philippines, di ba? But si Cyril din naman, malaki din naman yung chance. Kaya nang marami silang babanggain talaga dito. Kasi marami pa tayong hinihintay na kandidata na alam mo yon na kung sino ba yung mananalo sa mga ganitong places. Sa ngayon, swerte nga ni Alexi kasi nakaano siya talaga, nakaabante talaga siya ng bonggang-bongga na alam mo yun na parang isa siya sa parang kinakatakutan ngayon kasi malakas din, di ba? Pero sabi ni Atisa Manalo sa kanyang interview, matapang ang Atisa Manalo kung paano niya sabihin na kung paano siya lalaban dito sa Miss Universe Philippines at wala siyang kinakatakutan. So talagang nandoon siya ng buo ang determinasyon niya na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So yun yung abangan mo, di ba? Oh my God. At saka na-surprise ako, may lahi pala talaga si Atisa. Akala ko wala. May lahi siyang Finland, di ba? So yun. So ang bongga lang. Sas maganda din yung istorya. Meron din siyang may hugot din. At tingnan natin kung paano niya bubuin yung hugot na yon. So I'm so excited na si Atisa Manalo ang manalo. Hindi ko alam. Basta sa ngayon natutuwa ako kasi parang feeling ko siya talaga yung masasabi ko na pwede mo talagang ipadala sa Mexico. Sa ngayon ha, yung iba hindi nag-agree kasi syempre may manok sila, may gusto sila. Pero ako para sa akin, so magkaalaman sa finals kung sino ba talaga. Kung mananalo, di mananalo, di ba? Pero wag nating kalimutan, ang Atisa ay may panalo sa kanyang apelyido, di ba? Kaya Atisa, malakas at panalo. So yon, nakakaloka. Anyway, so tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Cyril Payumo. Kasi si Cyril palaban dito, magaling din yung team ng Pampanga, saka mukhang kakabog din sila. So, yun yung antabayanan natin. Kayo guys, tingin ninyo, sino sa inyo ang pinakamaganda? Si Atisa o si Cyril? At saka tingin ninyo, kaya ba ni Cyril gibain itong si Atisa Manalo? O si Atisa Manalo, malamon kaya ni Cyril ng bonggang-bongga? So, ano guys ang tingin ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang para lagi tayong maganda. So yon guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.